Yo, what's good? It's your boy, Kurt. And ngayong araw, no, kasama ko at ang aking asawa. Walang iba. Kundi si RC Gold! Woo! Hi guys! It's me again, the wife. Alright, so today, no, we have another Reddit Reacts. Again, ngayon, uhusgahan natin itong mga taong to. Kung sila ba, ay mga GA, GO, or Kuya, tutunan ka sa ABYG. No? It is a subreddit sa Reddit, no? Ang title is Ako Ba Yung GA GO. Yeah, let's go. Okay. So, sabi ni Sender, ako ba yung GAGO nung sinabihan ko yung barkada namin natatanda siyang dalaga? For context, my hubby belongs to a barkadahan where he had one ex-girlfriend. Since the very first time we got introduced, I really don't like her. Imagine, first time ko siya makilala, then she'd make remarks like, paano kanya niligawan? Marunong na siya magsalita? Hindi na siya torpe? Parang tuod yan eh. Tuod. Idagdag mo pa yung attitude niyang gandang-ganda sa sarili or GGSS at bida-bida. Just recently, we had a quick catch-up with this group of friends. This was a few weeks after our wedding. And by the way, siya lang yung hindi invited sa wedding namin for obvious reasons. Siyempre. I don't know if I made the right response to my hubby's ex-lover. On this particular get-together, she said, masama ang loob niya because we didn't invite her. Eh di sana daw hindi na kami nagbayad ng host at wedding singer because she'd do it for free. I politely told her that the host and singer were gifts from our ninang and ninong. I didn't bother to explain why we didn't invite her. Yeah, kasi hindi man lang kailangan mag-explain talaga in the first place, diba? What got into my nerves was her audacity to tell our friends that I should be thanking her for marrying the right one. She told everyone that... What? So, ano yun? Parang siya sabi niya na dahil hiniwalayan niya yun nga, yung asawa nung kakasal, pasalamat siya, ganon. Utang na loob ba? Utang na loob. Utang na loob! Okay, go. She told everyone that had she not broke my husband's heart, he wouldn't have changed for the better. He wouldn't be the ideal husband if she hadn't broke his heart. Main character ang puta. Okay, go. To which I simply told her, I don't have to thank anyone but our shared commitment to each other. He didn't become a better person because you broke his heart. It was never broken in the first place. He is a good person ever since I met him, and became even better because that's how love is supposed to make you. A better person. I never saw him like how you guys did, because he is my person. And you? Maybe, love hasn't found you yet, kasi stuck ka pa din sa pagiging mga sarili mo. Or, baka nga hindi ka na talaga hanapin ng pag-ibig forever. Bars. How sad. Bars. Oh. And after that, she stormed out of the resto at nagrant or nagdrama na siya ng bongga sa GC or group chat namin, claiming I'm an insensitive bruha. Broha? So, by the way, yun yung babaeng version ng bro, no? Broha? Pakialam ko naman sa'yo, sis. Now, we chose to cut ties with her and we branded her as the self-centered single lady whom nobody wants to be with. My husband appreciated what I did. Some of our friends supported me, especially those who are married or in a relationship. Syempre, there are those who said I crossed the line and overstepped boundaries. She hated me for what I said. She even had the audacity to message me and tell me I'm the one of the reasons their barkada started to fall apart because of what I told her. What she didn't realize is matagal nang may gap yung barkadahan nila.
Ever since she made such remarks like, please naman, kapag kasama niyo mga jowa niyo, maging sensitive naman kayo sa feelings ng mga single friends. Refrain naman from being too clingy in front of us. So, ako ba yung GAGO for breaking her soul this time? Breaking his soul, or her soul, no? Well, I mean, I feel like, ano tayo dito, no? Unanimous tayo, DKG, no? Di ka GAGO. Kasi, grabe, no? Grabe yung pagka-main character nung, nung ex na yun, no? Na feeling niya, siya yung dahilan kung bakit naging mas better person yung lalaki. Which is, parang binaypas niya yung, or tinanggalan niya ng credit yung nag-post na parang hindi siya yung dahilan kung bakit naging better yung lalaki. I mean, I feel like yun naman talaga yung dahilan why napunta sila sa kasalan, right? Kasi kung alam mo yun, gusto yung sinabi ko? Kung hindi nararamdaman nung guy na goods yung present, hindi naman mauuwi sa happily ever after. Yon, no? Tingnan natin yung mga comment. Sabi dito ni Soggy Ad 9115 DKG, di ba? Pero dapat matagal nyo na siyang kinut off. Bakit friends pa rin kayo? Obvious naman na may inis kayo sa isa't isa. Huwag nyo sabihin kaibigan nyo pa rin siya after this. Kasi habang tatagal, magsustoop ka na rin sa level niya, kakapado sa kanya. Sa bagay, no? Hindi ko naintindihan, no? Kasi I mean, umpisa pa lang, siguro parang pinipilit yung sarili niya sa circle pa rin ng friends. Sino? Yung ex? Oh. Kasi diba, sinabi nung nag-post na una pa lang ayaw na niya, diba? And then, nangyari yung get-together after wedding, which is almost lahat ng mga friends sila kasama sa wedding, siya lang yung hindi. Parang real. Diba? Oh, so, ayun. Kailangan hindi na siya de-label as friends na. No? Pero yeah, DKG. Medyo, bad friends pa rin. Sobrang tagal ng panahon. Next tayo kay Lychee. Siya pala to. Reply niya pala to. Lychee Nervous 7863 info. I asked Hobby before bakit kaya ganun ugali niya. Sabi lang sa akin ni Hobby, your haters are your admirers who can't admit to themselves that you have what they lack. Based na din sa kwento ni Hobby, they only lasted for 3 months but remained friends bago ako dumating sa picture. When I came into the picture, na set aside na ni Hobby yung barkadahan and that includes her. Ito pala sender? Si Lychee Nervous 7863. Tayo na, sasabihin ng babae na parang pasalamatan siya. 3 months lang naman pala sila. Akala mo naman sobrang nagdaan na sa highs and lows, no? Na napakatagal. 3 months lang pala. So, mataas ang tingin nung ex sa sarili niya. Di ka GAGO. Sabi ni typical-lemon-8840. Pero, GGK asawa mo? Bakit? At totoo nga, natuod siya kasi imagine, pinaabot niya sa ganun. Hinayaan niya na ganun-ganunin at hinaharas ka ng babae at ikaw lang mismo nagtanggol sa sarili mo. Hindi siya nag-step in to defend you and put an end to it. Wala eh. Hinayaan niya, maaaring nag-step in siya pero malamya, takot siya sa ex niya. Hindi aabot sa ganyan na kailangan mo palagi ipaglaban sarili mo kung pinigilan niya yung ex niya na tatuhin ka ng ganun nung una pa lang. May point. May point siya dito pero parang kasi I don't know, parang siyang hirap. Let's see the response of Lychee Nervous. Sabi niya dito, ilang beses siya na call out ni Hobby kahit nung BFJ pa lang kami. Maraming ganap na din yung hindi namin pinuntahan to avoid possible conflicts. This was actually the first time na magkita kami ulit. After all those calling out, she still continued targeting me. I don't know, maybe what she wanted was to trigger me and then sasabihin niya na naman sa group na I'm overly dramatic or I wasn't a good match. However, I tried my best na hindi siya patulan kasi naawa ko sa kanya. Ito lang yung group of friends na meron siya. kaya lang tao lang ako at nagiging GG din kapag kailangan. So yun pala, 'di ba? I mean,
dun sa angulo na nakwento ni Lygie, Nervous 7863, na more on na focus lang dun sa scenario na yon. Pero maraming beses na rin pala na-call out nung boyfriend. Hindi lang minention dun sa letter na may mga confrontation din si lalaki kay babae. Yun talaga siguro yung pinaka-last, no? Kasi parang sobrang, main character, feeling bida na sa buhay, no? Kaya ako sinabing may point yung nag-comment na parang hindi nag-step in yung lalaki. Kasi nga, yung context nung letter, yung parang POV lang to nung wife. Diba? Kaya siya nakapagsabi na malamya si husband. Pero dahil ito, nag-reply si sender na call out na pala ni lalaki, ni husband, yung ex niya sa mga ina-attitude nung ex niya. And siguro, dun sa part na hinahanap nitong nag-comment na mag-step in yung lalaki, siguro, dun sa kwento ni sender, sa POV ni sender, hindi na pumasok yung lalaki, siguro binigay niya na yung pagkakataon na yun dun sa wife. Para siguro, feeling niya, may tiwala siya dun sa babae na kaya niya yan. Kasi ayaw niyang tumigil nung ako eh. Baka this time, pag yung asawa ko na talaga, ang mag-ano sa kanya, titigil na siya. Parang ganun. Kalma. Ha? Kalma. Pero, dito, yung title niya, kasi diba sabi, tinatanong niya kung siya ba yung GAGO dahil sinabihan niya na tatandang dalaga yung ex-girlfriend. Sinabihan daw niya yung sinabihan ko yung barkada namin. Ibig sabihin, simula nung naging sila nung lalaki, di ba sa kwento nung lalaki, para sa kanya, nung natapos sila nung babae, tapos na yung kahit na di ba? So, itong babae, si wife, parang pinapakita niya pa rin yung, alam mo, nagiging mabuting tinapay pa rin siya doon sa ex-girlfriend. Kasi nga, ayaw kumalas nung ex-girlfriend sa circle of friends. So, dahil ayaw kumalas, at hindi naman niya pwedeng itaboy dahil lang inis siya o nagiging mabuting tinapay siya. Kaya kino-consider din niya kaya siguro niya, kino-consider din niya ang barkada niya. Kasi nasa loob ng barkadahan nila eh. Barkadahan, diba? Bardagulan. Barkadahan nila. Kasi nalilito ako sa title eh, diba? Sabi niya, originally kasi, ang pagkaintindi ko, parang originally, barkada to nung lalaki. Oo nga. Diba? Pero sabi naman niya, barkada namin. No? Pero ba't kasi barkada namin? Hindi naman barkada yan. In the first place, hindi mo naman barkada. Originally, yung mag-ex yung magbabarkada eh. Siya yung bago. Tapos siya na yung nandiyan. Pero dahil nga ayaw kumalas nung si ex, kaya siya nagiging mabuting tinapay. Tinatry niya pa rin parang plastikan. Plastikan na lang din. Eh, hindi talaga. Lumulutang talaga sila pareho. Lumulutang. Kasi nga plastic nga, di ba? Metaphor, let's go! Hindi, totoo. Lumulutang yung inis nila sa isa't isa, di ba? Next one naman. Wait lang. Ikaw, pagka ganon, kasal tayo, kakasal. Payag ka ba? May XXX ka? Siyempre ayoko. Buti naman, dahil ako hindi talaga. Siyempre kasi papayag nun. Grabe naman. Kahit anong talent pa niya. Kaya ko din. Kahit pa kumain ng apoy yan maglakad dyan sa bubog. Kainin kita. Ikaw talaga? Tara! ABYG kung ayaw ko makipag-hangout partner ko sa friends niya. For context, yung boyfriend ko ngayon, before we started dating, naging best friend muna kami. So, alam ko kung sino yung nakasama niya sa ibang circle niya and kung ano yung mga trip nilang hangout. May dalawang guy friend siya na both may anak and asawa pero yung history ng hangout nila before is mag-pick up ng girls, spakol and all. Spakol? What the hell? Nung nag-start kami mag-date, matagal na din siya, di nakaka-bonding yung mga yon or di niya na nakaka-bonding yung mga yon. And now, nag-set sila ng gala. I'm not really comfortable with that. Highs, ayoko naman lumabas sa toxic girlfriend or controlling.
ABYG dahil ayaw ko siya payagan. Alam ko naman pass is pass, pero hindi ko maiwasan mag-overthink. I will let you answer this. Go. Ako ba? Ako talaga? Syempre, ano daw? Balik mo sa umpisa. Ilang ano na sila? May na-mention ba? Hindi Wala na, naman kung gano'n na sila katagal. Siguro, kasi sabi niya, simula nung nag-date sila, at syempre, siguro, naging sila na din, diba? Matagal na din. O, yun pala, matagal na. Ibig sabihin, matagal. Kung matagal nang hindi nakakabanding ni boyfriend, si tropa, ibig sabihin, matagal na rin pala sila. Ngayon, kung matagal naman na, naiintindihan ko yung nag-overthink kasi sobrang ranas na ranas ko yan eh. Veterans na sobrang lakas Yes. Pero kasi, dahil na-mention naman na matagal na, nandoon pa din yung hindi pa rin maiwasan mag-overthink. Pero, kung ilalagay ko yung sarili ko dyan, take this as advice na rin, sender, na kung ilalagay ko yung sarili ko dyan, I mean, yung sarili ko na nga, lagi ko sinasabi sa'yo, di ba, ikaw asawa, pagka lumalabas ka sa mga dati mong mga nakakasama na tropa, kung ano man yung mga ginagawa nyo noon, napatunayan ko naman na hindi mo na ginagawa man nila, pero ikaw hindi mo na ginagawa. And, pag sinasabi mo sa akin na gano'n, naniniwala naman ako sa'yo at nagtitiwala. And lagi ko rin pinapaalala sa'yo na hindi mo na kailangan maya't maya mag-update sa akin. Ang akin lang, yung wag mo kong makalimutan kapag kunyari, nandoon ka na, kahit 1-2 beses at pansinin mo ko, okay na yun sa akin. Dahil re-relax na yung utak ko, hindi na ako nag-overthink. At saka, wala na yung parang hindi na ako masyadong dito, ang tawag doon sa niya. Sobrang relate. Opo, ganun. Parang, hindi rin. May pang word dun eh. Parang hindi na ako masyadong... Relate. Hindi. Word yung hanap mo. Hindi ko tayo hanapin ko. Hindi. So, ayun nga. Hindi naman siya G-O-G. Hindi naman siya G-A-G-O si sender. Pero, siguro, much better talaga. Hindi pala siguro. Much better. Huwag kang mahiya na kausapin mo yung partner mo, na sabihin mo na hindi ka komportable at kausapin mo siya na bigyan ka niya ng, asawa. Parang ikaw, yung kalamayin mo yung loob ko, asawa. Parang ganun, na, asawa, alis na ako ha, huwag ka mag-alala. Wala ko nga. Yung parang ganun. Kasi ikaw ginagawa mo na yun sa akin eh, lalo na pag napapansin mo yung mukha ko, di ba? Kinakalamayin ko na yung loob mo. Sawa. Di ba, ginagawa mo yun sa akin na pag napapansin mo ako na parang ang tahimik ko, kunyari, ngayon, aalis ka ngayon. Tapos parang napapansin mo, hindi ako masyadong nakikipag-usap sa'yo, nakikipag-communicate sa'yo, o Tapos pag aalis ka na, sawa. Huwag kang mag-alala, wala naman akong gano'n. Doon, ako, sa sarili ko talaga, na na ako doon, sobrang okay na ako doon. Mahirap siya sa umpisa talaga, wala namang madali sa umpisa. Pero, yun yung kailangan nyo, sender na dalawa ng partner mo, na huwag kang mahiyang sabihin sa kanya na ganito, na hindi ka komportable. Tapos, hayaan mo siya kung paano kanya papakalmahin. Huwag mong ituro sa kanya na, pakalmahin mo ako ng ganitong paraan, ganun. Kasi, inutos mo lang yun, edi parang mag-overthink ka pa din. Diba, ganun. Sa akin naman, DKG, syempre. Tsaka wait lang, sorry. Ihahabol ko lang. What if then, sender, na kung yun lang talaga yung kaibigan niya, tapos pagbabawalan mo pa? Diba? Kung, Diba? Kung paano kung yun lang din yung alam mong nakakasama niya nung mag-best friend pa lang kayo, diba? Wala na siyang ibang naiikutan. Mas matakot ka siguro kung kasi alam mo na yung mga ginagawa nila before, mas matakot ka siguro kung may bago, tapos di ka aware kung ano yung pwede nilang bagong gawin, di ba? Ayun, sige, go. Bagong sneaky moves. So, ayun nga, sabi ko, DKG, no? Kasi understandable naman kung bakit niya naiisip yon dahil sa mga dati nilang ginagawa. Siguro,
dahil na rin yon sa matagal na niyang hindi nakaka-bonding, no? Sobrang lumayo sila. So, parang siya yung nag-send dito. Hindi rin niya nakita kung nagbago na ba yung dalawa. Kasi again, magbabarkada sila dati pa eh, no? Everyone matured, di ba? Pwedeng nagagawa mo tong kagaguhan na to. Ay. Uy. Ginagawa mo tong kalokohan na to. Toot! Nagawa mo tong kalokohan na to noon. And then ngayon, hindi na kasi parang nag-mature ka na. Parang feeling mo hindi na talaga tama. Alam mo na yung, naiintindihan mo na mali yung ginagawa mo. So I feel like isa yun sa mga bagay na kasi matagal lang hindi na-connected sa mga taong yun. So hindi nila alam kung nagbago na ba o hindi. But yeah, I mean, ano lang to. Kulang lang to sa pag-uusap. Kaya sa mga comments. Sige. Galing kay Katipunan Girly. Wow. DKG. But you should communicate, diba? We're on point today, man. But you should communicate this with him and settle an agreement na hanggang hangout lang but nothing more than that. Girls. Specifically girls. Yun. So, yun. Nabanggit na namin yun. Ano lang to. Basically, summarize yun ang sinabi namin itong kay Katipunan Girly. Pili ang maarte. WG. So, walang GAGO. Pero, if I were you, hindi ko babawalan. Diyan mo malalaman kung madali ba maimpluwensyahan ng friends ang BF mo. Babalik ba siya sa dating gawi o magiging loyal, faithful siya sa'yo. I mean, may point siya dito, pero at the same time, kung pwede mo namang pigilan, di ba? Bakit hindi? Di ba? May karapatan. Oo. So, I mean, may point siya. Alam ko yung sinasabi niya dito na parang ang nangyayari, painan. Hindi naman painan. Ang pangit pakinggan eh. Parang ano ba? Parang iti-test. Oo, iti-test pala. Pangit sinampain kasi parang ang masamang parang, tao eh. Yung parang pinayagan mo kasi may plano ka. Oo, ganun. O yeah. Ako ba yung GAGO kung minsan gusto ko na lang pagdamutan yung friends ko? Okay. Hi, I'm pretty well off compared to my friends. That's a flex, man. They're not dirt poor, but money is tight for them. Super tight. Like surviving on 40 pesos rice meals just to get through the day. Ako naman, I can usually buy what I want. Asa mo ito, boss? Ay, sorry. Kasi alakala ka malakas na yung mic. I love potato corner, but whenever I buy it, my friends end up eating more than half. Hindi lang yung pahingi ng konti, ha? Sometimes, they take the whole cup pa. It's not just a potato corner, as in sa lahat ganyan nangyayari. At first, I didn't mind because I know they can't easily afford it. But over time, it got worse. Madalas ko sila ilibre ng food, pero even when I treat them or share, they still keep helping themselves sa food ko. And take note na hindi lang sa food. Whenever we go out, even their pamasahe is libre ko. Tapos, when they're short sa money, I do abono na hindi ko na din pinababayaran. And hindi rin naman sila nakakabayad. Okay. Tapos, one of them pa, laging may hirit like, di ko kaya gumastos ng ganyan. Or, pang 1 week ko na yan every time I buy something medyo mahal. Alam kong hindi naman siya nang iinis. Pero it really makes me feel guilty for just enjoying my own stuff. Sometimes, I just want to enjoy what I buy without feeling guilty or having to share everything. I know I'm privileged. Alam ko, afford ko. Pero minsan, gusto ko lang magdamot and it makes me feel like ang sama ko. Ako ba yung GAGO for wanting to be madamot sa friends ko? Ikaw, and then me. Una, konyo to, no? I'm well off. Ang konyo mo, sis. So, ano ba? Siguro may pagka-GAGO lang. May pagka-GAGO siya para sa akin. Hindi dahil doon sa tanong niyang, dahil gusto niyang maging madamot sa friends niya. Yung attitude niya lang, parang ang arte niya. Pero yung sa kwento niya? Pero sa,
sa pagkamadamot, siguro, hindi naman hindi siya GAGO doon. Sa attitude niya, may pagka-GAGO siya, pero yung attitude niyang magdadamot siya, hindi naman siguro, kasi, base sa kwento niya, parang abusado naman yung kuha ng kuha ng hindi ko kasi mabigyan, hindi ko ma-justify yung mga kaibigan niyang, pang 1 week ko na yan, pang ano ko na yan, pang ganito ko na yan, na, imbis na maawa ka, tas magkusa kang magbigay pa, kada meron ka, parang nagiging hayop. Yung sa sobrang tinitipid mo yung sarili mo, tas nakakakita ka ng meron sa iba na gusto mo din, yung walang hiya ka kung kumuha. Hindi yung walang hiya na makapalang yung mura na walang hiya. Yung wala kang kahihiyan. Hindi ka nahihiya talaga ng ganon yung ibig ko sabihin ng walang hiya. Walang hiya mo. Walang hiya. So, sa akin naman, DKG, no? DKG, alam ko medyo, hindi ko siya sabi mo na parang medyo ma-attitude siya dito sa pagkaka-post. Pero based sa kwento, hindi naman. Kasi, the first place, hindi dapat maging dahilan ng ibang tao para mabili mo yung gusto mo. Diba? Kasi pinaghirapan mo yun, or sabihin natin na, sige, you're well off, diba? Pera mo yun diba? Pera mo yun. Hindi na ako na nagigilty ka para sa mga friends mo. Normal lang yun, no? Pero, may karapatan ka na humindi. Kasi, sa'yo yun. Ikita siguro nilang parang ang damot mo naman, ganyan, ganito. Pero kasi sa sobrang daming beses, sa grabe ng mga sinimbi nagagawa nila na parang inuubos nila yung pagkain, yung mga ganyan, di ba? So, ibig sabihin, abusado nga. Yan ang pinakayo ko doon yung parang nag-guilty pa siya, na bumili siya ng gamit na mahal para sa sarili niya, tapos sasabihan siya ng gano'n ng mga kaibigan na, ay, pang 1 week ko na yan, yung pinambili mo na yan. Oh, then, don't give a fuck. Ano naman, di ba? Kung pang 1 week mo to, pasensya na, pero kasi kaya kong bumili. Masama ba na bumili ako? So dahil pang 1 week mo na to, hindi ako bibili? Pwede naman kwento ni mga kaibigan na pang 1 week nila yung ganyang gastos. Pero wag naman yung tono na makaka-guilty nga. Oo, yung ganon. So, parang kasalanan mong bumili ng DKG. Tingnan natin sa mga comments, no? Ay, meron pala. Meron pa pala siya. Let's go. Okay, go. Okay, I'm taking like big difference talaga between me and my friends Talking? Talking pala. I'm talking like big difference talaga between me and my friends Like one of them, 10K per month ang sweldo ng dad niya and 4 sila sa family. What the hell? Man, dad, you have to change job. 10K per month? Okay. Kaya siguro napapasabing pang 1 week. Another edit just to say na sila po yung nag-aaya to go out. Whenever I invite my friends to go out, I pay talaga for everything, like turo ni Mother Dear. Kahit hindi sa friend group na yan kahit with my other well-off friends, nakasanayan ko na kung ako ang mag-aaya. I should have the money to shoulder all the expenses kasi nakakahiya din to make them pay for something I invited them to. Kaya the things I mentioned were all aya by them. So parang inaya siya, no? Para maging, nila, piggy bank. So dito pa lang sa edit na to, napapakita nga talaga asawa na abusado. Abusado talaga sila. So let's go in the comments. DKG, galing kay Grouchy Animal 7939. DKG, it sounds like you have a freeloader friends around you. Valid feelings mo. What the fuck is One Piece? It can be challenging to be with people who take advantage of your generosity. Magdamot if kinakailangan. Try to mirror their behavior and limit yung libre at access nila sa wallet mo. Hehe. If they persist, you might want to consider distancing yourself with these people. It's not worth it to keep pretending and not be your whole self around these freeloaders. Sorry, harsh. Just calling it as I see it. I mean, totoo naman, no? Kasi kung onti-onti lang favor or pang one-time favor minsanan, siguro masama. Pero pag ginagawa kang wallet, no, hayain ka para maging wallet nila. So, yun. Ito. Go.
Ah, galing kay Rick Moon 9000. Di ka GAGO, find new set of friends na mag-enjoy ka. You can still keep them, pero siguro sa side na lang. Yeah. Na siguro hindi yung main friends mo sa Or from friends to acquaintance na. Or kung magigilty pa rin siya kapag tinalikuran niya yung circle of friends, edi yun na nga, mag-set siya ng boundaries, i-limit niya, tapos yun nga, kung kailangan magdamot, doon din, matitest din, kung pag may napapakinabangan pa ba sa kanya, is nandiyan pa rin yung mga yan. Diba? ABYG kasi I asked my BF to return his gift for my birthday kasi I don't need it. Oh, sana all. I'm a big gift giver and my BF is not. Throughout the entire relationship, gifts from him are little things like snacks and konting accessories. Nalala ko tuloy si sino ba to? Yung sino to? Sir Gavin. Hindi, Sir Gavin. Puro Sir Gavin ka naman. Yung issue ngayon, naghiwalay, Si Meiko. Di ba yung boyfriend niya, hindi naman siya binibigyan ng kahit na ano. Yung babae yun. Nalala ko lang. Nothing as big as my surprises and grand gestures. I've been discussing na I want to experience that din. And told him na I do things to him na gusto ko rin maranasan. I want to be loved like how I love. Okay? Last month, I gave him a gadget na quite pricey na rin considering na students pa rin kami. Ay talaga? Parang sa kwento niya dito, kala ko parang kasama na sila and all of that. But yeah, he's been talking about it kasi for a while and I know it'll make him so happy if I got him that. Di niya rin kasi bibilhin for himself. Fast forward, this month, ang birthday ko, he told me na meron siyang mga gift for me. Kinutuban na ako kasi hiniram ko yung Shopee niya few days ago lang and nakita ko ang recent searches niya. He's been searching for same gadget pero different brand. Unang-una, hindi ko pa alam kung anong mangyayari, pero if you wanna surprise yung partner mo, and again, sobrang open na kayo sa lahat, like accounts and all of that, kaya asawa, make sure na kung mag-search ka ng mga gifts, yung hindi naman na ma-search, makikita agad kung ano yung, kasi wala na surprise. I asked him kung yun ba yung gift niya, and he said yes. Oh ba yan? My world turned upside down kasi I've been vocal na I love that for him. I love na nakuha niya, gusto niya. It looks slick and suit him, but I don't want it for myself. I don't understand paano niya naisip na I'd like that. I won't be using it naman as much as he does. Nagamit kasi yon sa workout, hindi naman ako active. Hindi naman active and ang lifestyle ko yet. Okay, so ang nakikita ko dito, parang binilan niya yung gift yung niya, na pwede niya ring magamit. Man! Immediately, I told him to return niya na lang in the nicest way I could. I kept apologizing. He understood naman, pero he's so hurt. And it hurts me rin na I made him feel that way. I know he loves me and he's trying, but I know this broke him talaga. Pero kasi I value his money rin naman. If hindi ko yun may enjoy, edi ibalik na lang kaysa I'll have it. Tapos hindi ko masulit. It'll be constant reminder na hindi niya pa rin alam gusto ko. Okay? True. Now I feel bad na I don't prefer yung gift niya kasi hindi ko magagamit at hindi ko talaga style. Yung interaction namin buong araw, I felt pilit in my tension. He said he's still upset pero nag-request for return na rin siya. I don't think he'll ever get me any more present after this failed one. Masakit na I hurt him, pero masakit din na hindi niya alam gusto ko. I feel like, yes, this one, ngayon. I know he just wants to make me feel special. Ako ba yung GAGO for asking him to return na lang or justified lang na sinabi ko kasi I value yung preference ko. Yeah, anding dito. Ako, parang lang to. Tagal na ba sila nito?
Hindi kasi sinabi niya student pa sila eh. Ito, student pa rin kami. Student and parang parang bago-bago pa lang sila. Tapos parang yung gagagi. Yung lalaki. Gagahagi. Yung lalaki, para siyang parang nakikita ko sa kanya, hindi siya more on relationship. Yung parang nakipag-girlfriend, boyfriend lang siya para lang masabing into relationship siya or nasa relasyon siya. Pero, kasi tinan mo, sabi nung nagiging constant reminder daw nung babae sa lalaki kung ano yung mga gusto niya, mga gusto Na hindi niya alam maranasan, na hindi alam. Hindi alam ng boyfriend. Diba? Parang, kasi kung kung pumasok ka sa isang relasyon, aware ka kung anong ginagawa ng isang magkarelasyon, dapat alam mo kahit ano yung favorite color niya, favorite ganito, ganyan. Wala, parang tapos dahil parang ang dating ay mapera si babae, ganun din doon sa na parang ginagamit niya din. Tapos parang pag nagpaparinig siya na gusto ko ng ganito, ganyan, parang yung tono niya nagpapag-guilty siya na nakokonsensya yung babae na kailangan mabili ko to kahit hindi special na araw, magiging special yung araw kasi magiging masaya dito. Ay, magiging masaya siya dito. Parang ganun. Hindi siya GAGO. Kasi, way na lang niya yun para hindi niya kasi dinirect yung lalaki eh. Parang yun na lang yung way niya para maparamdam sa lalaki na, hoy, hindi ko to gusto. Hindi lang dahil hindi niya gusto yung regalo, yung hindi mo ba ako kilala? Hindi ba yung parang alam mo yun, yung nakigets mo ba ako? Yun, ganun. Sa akin naman, and then, DKG din, pagdating sa topic nila dito, sa topic sa post niya na to, DKG, kasi, unang-una, again, tama naman, kung di mo gusto, di balik na lang, di ba? Sayang yung gift eh. Di ba? And also, naniti natin constant reminder na hindi pala alam nung boyfriend niya kung ano yung gusto niya na gift. Also, I just wanna mention this, na parang, ang pangit lang nung parang sinasabi niya na she's a big gift giver. So, parang throughout sa relationship nila, parang siya lagi nagbibigay. Tapos sasabi niya sa boyfriend niya na parang gusto ko ganun din. Gusto ko yung ganun din, di ba? So, I don't know, maybe hindi ganun maybe hindi ganun, hindi kasi natin alam yung parang siya nagsama talaga eh. Nag-base tayo sa kwento, sa post sila eh. Maybe hindi ganun yung love language ng boyfriend. Okay. Diba? Hindi ganun yung love language ng boyfriend, and then yung boyfriend is na pressure kasi gusto ng babae na ganun yung gawin sa kanya, and then hindi niya alam kung anong gagawin. Diba? Kasi hindi siya gift giver. Maybe pinapakita niya yung pagmamahal niya sa babae sa ibang paraan. Diba? Hindi talaga siya gift giver. So, ayun lang. Medyo lang doon. Pero, for the whole context ng post na to, DKG. Tingnan natin yung mga galing kay IC Palpitation 5586. WG, walang JGO. I understand your Yan na. I understand. Back natin kasi napunta tayo sa isang post lang ngayon. WG or walang JGO, I understand your point kasi birthday mo at dapat alam niya anong gusto mo. I was in the same situation before and it hurts to the point that I cried because I was so guilty for not liking the gift that he gave me. To be loved is to be seen. He should understand that you also have your wants. You bought it for him because you know that's what he wants. He should have thought first if you will like the gift before buying it. Both of you were hurt and I hope this serves a lesson for both of you. Him, to be more attentive. You to have more empathy by letting him understand more. Anyways, remember that your feelings are valid and it's not okay to be sad. It's not or okay. It's okay to be sad sometimes. It's not okay to be sad. Yeah, I mean, okay yung point niya dito. No? Pero, yeah, siguro, walang JGO, I guess. Medyo mas angat yung percentage na JGO yung lalaki. Dahil nga, yun nga, di niya alam yung gusto. Pero, sure.
Ikaw. Basahin mo to. Galing kay, ano to? Spatial granules. Hindi, 12. spatial. Spatial. Spatial granules. Spatial granules 12. Excuse me. Lagyan matanda na. Spatial granules 12. Spatial granules 12. Aha. Ano itong GGK? JJ ko ka. Ay, talaga. For the simple reason that the gesture was rejected, Guy decides to make a bold move and go out of his way, and it comes back like a slap on the face. You're here because you know what you did was horrible. Yes, it's your birthday month, but you will not get anything and everything up to your specs. Sometimes it's the thought that counts, especially from people who love you. Sa akin, hindi. Nakukuha ko yung punto niya dito kasi kinukuha niya yung punto niya dito sa sinabi ko na parang Hindi yun yung... Sinabihan niya yung boyfriend niya na gusto niya ng ganun, no? So parang yung boyfriend is tinry niya, pero doon lang nag-stick talaga. Pero ang pangit lang dito sa sinabi niya is yun nga, sabi niya sa last part na yes, it's your birthday month, but you will not get anything and everything up to your specs. Sometimes it's the thought that counts, especially from the people who loves you. I mean, totoo, no? Pero at the same time, syempre, yung type of gift kasi na pinili niya is yung gusto niya. Mm-hmm. Diba? Ayun yung naging pangit. Sana nag-try man lang siya na maybe kahit yung slightly na gusto nung partner niya, kahit hindi talaga yung alam yung pinakagusto, para makita lang yung effort. Hindi. Ang binili niya kasi, yung gusto niya. At saka, na in-assume niya na gusto rin nung girlfriend niya. So, yun yung pangit. Ang nga din kasi asawa. Regardless kasi kung months pa lang sila, imposible naman na kahit konti, walang naipapakita yung babae or si lalaki, walang napapansin kay babae na may mga ganitong hilig yung babae. 'Di ba? Kahit ba simpleng lipstick, makeup, blush on, hindi ba alam? Imposible kasi eh. Diba? Galit Hindi, nagagalit ako dito sa nag-comment. Kasi tinan mo doon sa dulo pinaiintindi pa niya na minsan daw it's the thought that counts, especially from the people who love you. Paano mo nasabi spatial granules na mahal siya nung lalaki? Hindi nga alam yung mga gusto niya, di ba? Na, paano mo din pagtatanggol yung the thought that counts? Unang-una, hindi nga niya inisip kung ano ba yung pwede niyang iregalo na magugustuhan talaga ng babae. Hindi niya pinag-isipan. 'Di ba? Obvious na obvious yung in-add to cart, binaynaw niya. Same dun sa kung ano yung personal niyang gusto. At hindi ko rin masabi na yung sinasabi, hindi ko rin magets asawa yung sinasabi mong, nagigets kita na dun sa part ng lalaki na baka kasi hindi ganun yung love language ni lalaki, 'di ba? Na maging big giver. 'Di ba? Kasi magkaiba sila ng paraan kung paano ipakita na mahalaga yung tao sa kanya. Siguro din, hindi rin naman yun literal na ganun yung gusto ng babae. Na kung ano yung binigay ko sa'yo, yun din yung ibigay mo sa akin. Baka hindi naman ganun. Ang ibig siguro sabihin nito ni sender na hindi man kapareho nung binigay ko sa'yo yung ibigay mo, yung gumawa ka ng way. Kasi katulad niyan, ha? Paano ba nalaman ni babae na yun yung gusto ni lalaki? 'Di ba? Every time na nagkukwentuhan sila, na-mention ng lalaki. So, yun yung naging way niya para nalaman nung sa tuwing magkasama ba sila, hindi ba napapansin kung hindi man nagkukwento yung babae, hindi niya ba napapansin na ay, mahilig siya sa ganitong case ng cellphone. Try ko nga kung... Yung mga simpleng ganun, kitang-kita, ang GAGO talaga dito yung lalaki kasi hindi siya nag-exert ng effort asawa. Yun lang yun. Tsaka ito nag-comment na to, naaasar ako dito eh. Lalo na yung, especially from the people you love, hindi nga alam hindi mo nga sure kung mahal nga nung nung lalaki. Hindi kasi nabanggit dito kung gaano nakatagal no? Oo. So regardless kung matagal na kayo o hindi, kahit papano, napag-uusapan nyo na yung favorite mo pala yung ganitong kulay, no? Bilang kaya kita ng sige nga, diba? Yung mga ganun. So, ayun. Ayun na yung last story natin post natin for today. So, for today's video. So, yun, no, that's last entry post
or story natin na for today. Well, I hope you guys enjoy that. Comment down below kung anong tingin nyo sa mga post or submission na binasa natin today. And yeah, well, ako nga ulit para si Kurt, and this is my wife, The wife, RC Gold, and see you on our next vid, and see you on our next Reddit Reacts. Guys, have a great day. Stay awesome.